thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayong bumabalik sa banal na misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil nananatili siyang mabuti, nananatili siyang maawain, at nananatili siyang nagmamahal sa atin. Aminin natin, minsan tayo ay napapagod, nagsasawa, nabibigatan. Dahil binibigay naman natin lahat ng ating makakaya, pero tila ba walang bunga ang ating kapaguran. Ang kapatid, baka naman hindi mo binibigyan ng puwang ang salita ng Diyos sa iyong puso, sa iyong buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Walang problema ang kanyang grasya. Ang problema ay yung pag-uugat ng grasya at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Baka maraming hadlang, kaya hindi tumutubo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating pagkakasala sa mga panahon na kung saan mas binibigyan natin ng pansin ang ating mga problema kaysa sa nakikita natin ang pag-alalay, ang paggabay ng Diyos sa atin araw-araw. Kaya naman, para tayo ay makitang karapat-dapat muli na makatanggap sa mga banal na misteryo, umpisan natin ang ating banal na misa sa pagpapakumbaba, paghingi muli ng kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maaaka. Panginoon, mabaka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
kalungkutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo na makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano sa iyo tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sinasabi ng Panginoon: ang ulan at nyebe, paglakpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait, butil ng panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginagawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man mapuntay, kay masaganang masagana, ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nag-ahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at itik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mahihahambing sa ihahayag ng kalwalhatiang sasaatin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa malwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos.
Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumatanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok, samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos at pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw yon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talimhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May binhi naman nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing yon. Ngunit, nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi naman nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga yon. Ngunit, ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Pakigreet nyo naman po mga katabi nyo. God is good! Sobra-sobra! Maraming salamat po, lalong-lalo na sa ating mga OFW na walang sawa sa pakikinig sa ating banal na misa at kayo pong lahat ng mga regular mass goers natin online. San man po kayo dako ng bansa, ng buong mundo, kasama po kayo palagi sa ating mga panalangin dito sa banal na misa. Meron pong isang kwento tungkol sa isang misyonaryong pari. Kasama po niya yung kanyang sakristan. Sila po ay pumupunta sa bawat bayan, sa mga bawat tahanan. Nagbabahay-bahay po sila, nagtuturo po ng katisismo at ng pananampalataya sa mga tao. Isang araw po, ginabi sila at bigla umulan. Kaya naghanap po sila ng matutuluyan. Buti na lang po, meron po silang nakita isang maliit na bahay. At lumapit po itong dalawa, pumakatok po sila. Bumukas po ang pintuan at binati po sila ng isang ama. Nakiusap po ang pari. Sabi, pwede po ba kaming makituloy ngayon? Gabi na po, tapos umuulan pa. Nagpakilala po yung pari na misyonaryo siya. At sabi po ng ama, Father, maliit lang po yung bahay namin. Kikita nyo naman po, kami lang po ng pamilya ko, hindi po kami kasya dito. Kasama ko po yung misis ko, 2 anak ko, meron pa nga po kaming alagang aso. Sorry po, wala po kaming lugar para sa inyo. Pero sabi po ng ama, kung gusto nyo po, dun sa likod ng bahay namin.
meron po kaming silungan para doon sa alaga naming baka. Maluwang po doon, pwede po kayo doon matulog. Kaya pumayag po yung pari, hindi naman po siya maselan eh. Nung pagdating po nila doon sa silungan ng baka, nabigla po ang pari kasi pagkalaki-laki po nung bahay. At iniisip po ng pari, siguro maraming kalabaw itong tatay, itong ama. Pero pagpasok po nila doon sa kulungan, wala naman pong baka doon. Kaya nagtataka yung pari. Tinanong po niya yung ama, nasan po yung mga alaga niyong baka? At sumagot po itong lalaki, sabi niya, ay father, iisa lang po yung baka ko. Bakit pagkalaki-laki po ng kulungan niya, nitong silungan niya? Sumagot po yung tao, father, kasi po, espesyal yung bakang yan sa amin. Siya pong nagbibigay sa amin ng gatas araw-araw. Tinutulungan po niyan ako sa pagtatanim ko pag ako'y nag-aararo. At kapag nag-aani na po ako, sinasakay ko po yung mga palay sa kanya. Ginagawa po niyang mas magaan yung aking trabaho. Tsaka alam niyo po, Father, mabait po yung alaga kong kalabaw na yan. Mahal na mahal po siya ng aking mga anak. Kaya nga po para hindi ma-stress itong aming alaga, binigay ko po itong malaking silungan, itong malaking bahay para sa kanya. Para po makatulog siya, para makapaglakad-lakad po siya. Kung okay lang po sa inyo, dito po kayo. Kasama niyo po yung alaga naming baka. Pumayag naman po itong pari. Nagpasalamat po siya dun sa ama. Kinabukasan, pagkagising po nung pari at nung kanyang sakristan, nagpaalam na sila dun sa pamilya. Pero habang naglalakad po sila palayo dun sa bahay, may naalala po yung pari. At sabi niya dun sa sakristan niya, sandali ha, hintayin mo ko dyan. May nakalimutan ako dun sa silungan nung kalabaw. At naghintay po yung sakristan, umalis po yung pari, bumalik dun sa bahay. Pagkatapos po ng 20 minutes, pabalik po yung pari, tumatakbo, hinihingal siya. At sabi niya doon sa kanya sakristan, bilisan mo, takbo na, tara na, alis na tayo, sabi niya. Nalilito po yung sakristan, hindi po niya maintindihan. Father, anong nangyari? Sabi niya, shh, wag kang maingay, pinatay ko yung kalabaw nila. Bakit po? Sabi niya, ang bait-bait po nung pamilya sa atin. Wala naman po silang kasalanan sa atin. Bakit niyo po pinatay? Basta, tara na, bilisan mo na. At hindi talaga maintindihan ng sakristan. Bakit ginawa ng pari yun? Mahal na mahal nila yung kalabaw na yun. Inaasahan nila yung kalabaw na yun doon sa kanilang kabuhayan. Pero dahil siyempre, pari siya, bata lang po itong sakristan, hindi na po tinanong, hindi na po nangulit sa pari. Umalis na lang sila. Ilang taon po yung lumipas. Bumalik po yung misyonaryo, kasama niya yung sakristan niya, doon sa baryong yon. At habang naglalakad po sila, naalala po ng pari, sabi niya, uy, di ba galing na tayo dito? Naalala mo yung isang gabi na biglang umuulan pagkatapos wala tayong matuluyan, nakita natin yung bahay na maliit. Yung pamilya na may alagang kalabaw, sabi niya. Ayaw po sumagot ng sakristan. Sabi niya, opo, Father. Naalala ko po, pero wag na po tayong babalik dun sa bahay na yun, sabi niya. Ay hindi, sabi po nung pare, bumalik tayo, kumustahin natin sila. Talagang kinakabahan po itong sakristan kasi hindi niya alam baka ano yung mangyari sa kanila, baka ipakulong sila o baka sa sobrang galit ng ama, baka patayin pa itong pare, hindi po ba? Pero paglapit po nila dun sa bahay, nag-iba na po yung itsura, nawala na po yung maliit na bahay. At na-relax po itong sakristan. Napabuntong hininga siya, sabi niya, ay salamat. Siguro wala na dito yung pamilya, no? Siguro iba na yung nakabili dito kasi talaga naghirap sila. Lumapit po yung dalawa sa pintuan ng bahay, kumatok po yung pari. At pagbukas ng pintuan, nabigla po yung sakristan dahil nandun pa rin nakatira yung tao, yung lalaki, yung ama. At alam niyo po kung anong sabi niya yung pagkakita niya doon sa pare. Ikaw! Sabi niya. Talagang na-shock po yung sakristan. Ikaw! Sabi niya. No? Handa na pong tumakbo yung sakristan. Pero sabi nung tatay, ikaw yun, Father! Niyakap ito pong pare. Hindi po maintindihan na naman ng
ng sakristan, anong nangyari? Pinapasok sila. Father, dito po kayo, kumain po kayo. Pinagkape sila. At pagkatapos kumain, tinanong ng pare, itong lahat po bang ito sa inyo? Sumagot po yung lalaki, yung ama, sabi niya, opo, Father. Anong nangyari? At nagkwento po yung lalaki, sabi, Father, alam niyo, nung pagkaalis niyo nung araw na yon, may masamang nangyari dun sa alaga naming kalabaw. Bigla na lang pong namatay. Hindi ko po maintindihan. Siguro po meron mga ibang bandido o tulisan na pinatay yung aming kalabaw. Baka siguro po pinagtripan ng mga bata. Hindi ko po maintindihan talagang. Depressed po ako. Tinatanong ko ang Diyos, Lord, bakit? Anong mangyayari sa amin? Ito yung kabuhayan namin. 2 araw po akong umiiyak, Father. Pero naisip ko kayo. At sabi ko, dumalaw sa amin ang isang pare. Blessing yun. Kaya nag-umpisa po akong magdasal. At nagtatanong ako sa Diyos, ano bang plano niya? Ano bang kagustuhan niya? Alam niyo po, pagkatapos kong manalangin, may pinaisip sa akin ng Diyos. Na total, wala na rin yung aming alagang kalabaw. Pwede ko nang gamitin yung napakalaking silungan at idugtong yung aming tahanan. Yan yung po yung aking ginawa. At habang ginagawa yung aming bahay, napaisip na naman ako, total, wala na rin kaming kalabaw. Paano ko magbubungkal ng lupa? Paano ko magtatanim? Naisip ko yung mga kabaryo ko, pinuntahan ko yung mga tao. At sabi ko sa kanila, ipaparenta ko yung aking lupain sa kanila, basta't bigyan lang ako ng porsyento. Ang saya-saya po ng mga tao. Kaya buwan-buwan, pag meron pong tumutubo, bibigyan kami bahagi nung kanilang mga tinanim. Pagkatapos po ng 6 na buwan, sobrang dami naman po ng pagkain namin. Hindi po namin makain-kain. Kaya anong ginawa namin? Yung pong sobra na hindi namin makain, dinadala po namin sa palengke, binebenta namin sa mga tao. At dahil po doon, Father, kumita kami. Ngayon meron kaming pera, pinagawa ko na naman yung bahay namin, pinadagdag ko po yung mga kwarto. Ngayon po, naging hotel na kami. Kaya lahat po ng mga bisita, lahat po ng mga turista, lahat po ng mga taong napapadaan, nagrerenta naman po sila ng mga kwarto dito, mas nagkaroon po kami ng pera. Alam niyo po, Father, ang tagal ko kayong hinahanap, iniisip ko kayo, gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Dahil nung dumating po kayo dito, nagsunod-sunod na po yung blessing sa pamilya namin. Maraming salamat po, Father. Nung pong umalis itong pari at sakristan, nakangiti po, tumatawa yung pari at sinabi niya sa sakristan niya, o ngayon, nauunawaan mo na bakit pinatay ko yung kalabaw nila. Kasi yung alaga nilang yun, ang pumapatay sa maganda nilang kinabukasan. The priest said, I need to kill that cow because that cow was limiting them. Kung nanatili yung bakang yun, siguro hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin yung pamilyang yun. Mga kapatid, bakit ko po ba sinabi itong kwentong ito sa inyo? Dahil naniniwala po ako na lahat tayo ay may alagang kalabaw. Di po ba? Maaaring hindi po tunay na hayop. Pero meron tayong mga bagay na inaalagaan, kinakapitan, na sila pala ang humahadlang sa malaking plano ng Diyos para sa iyo. Hindi po ba? May mga tao, ang kalabaw nila ay isang trabaho na ayaw naman nilang bitawan, pero sinisira ang kanilang kalusugan, ang kanilang pamilya. Di po ba? Merong iba, ang kalabaw nila ay yung maling relasyon na pumapatay naman sa tuwa at kapayapaan ng pamilya nila. Merong iba, ang kalabaw nila ay galit. Merong iba, ang kalabaw nila ay inggit. Merong iba, ang kalabaw nila ay bisyo, takot, pride, o maaaring ang pagiging kampante na lang sa buhay. Magandang pagmunihan po ito. Magandang itanong ito sa ating mga sarili. Ano ba yung kalabaw mo ngayon na hadlang ng iyong paglago at pagpapakabana? Ano yung balakid? Bakit hindi nagiging mabunga ang grasya ng Diyos sa buhay mo? Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos
dahil binigyan tayo ng 3 dahilan ng ating Panginoong Jesucristo, bakit hindi ba tumutubo yung grasya niya, yung salita niya sa ating buhay? Balikan niyo po ang ating ebanghelyo. Una, sabi ni Jesus, ito ay dahil sa masama. Jesus explained to us through the gospel that the evil one steals the word of God that He has planted in us. Ang larawan nga na ginamit ni Jesus dito ay ang mga ibon. Ang ibon o maya, mukhang mabait, hindi po ba? Harmless. Pero hindi ibig sabihin, mukhang mabait, hindi na naninira yan. Amen? Minsan kung ano yung maliit, siya pa yung mabilis manira. Kaya nga, ano yung kasabihan natin? Small but terrible. Meron po silang tinatawag sa psychology, halo effect, na pong ibig sabihin na meron mga ibang tao mukhang anghel pero sa loob ugaling demonyo. Hindi po ba? Kaya nga, bakit merong nabubudol? Bakit merong nai-scam? Bakit merong naloloko? Dahil mukhang mabait naman ang kanilang pagmumuka. Di po ba? Kaya dapat gayahin natin ang ating Panginoon, ang Diyos. Because God judges not through appearance, but God always looks at the heart of man. Ang teknik po ng demonyo, tandaan nyo, false advertising. Hindi niya pinapakita sa iyo yung magiging kapalit ng iyong kasalanan. Hindi pinapakita ng masama yung luha, yung nasisirang pamilya, yung pagkawasak ng tiwala, yung guilt, yung hiya, yung pagsisisi. Ang palaging pinapakita ng masama sa iyo ay yung masayang simula. Pero hindi niya sasabihin, hindi niya papakita yung malungkot na wakas. Ipapakita ng demonyo sa iyo yung masarap, yung exciting, yung masaya. Pero hindi ipapakita ng demonyo yung presyo ng pagkakasala mo. Halimbawa, ang sigarilyo, ang alak, ang droga. Ano yung unang advertisement ng demonyo dyan? Subukan mo lang. Tikim lang. Tingnan mo yung iba, oh. Ginagawa nila, wala namang masama. Pero ang hindi sinasabi ng demonyo, yung nakakasakit sa iyong pangangatawan. Hindi sinasabi ng demonyo kung paano mo paiiyakin ang iyong pamilya dahil sa addiction mo, pagkalulong mo dyan sa bisyo. Di po ba? Ang sugal. Ano pong unang advertisement niyan? Ano sinasabi ng demonyo? Subukan mo. Malay mo, baka swerte ka. Baka manalo ka. Di ba? Wala namang mawawala sa'yo. Konti lang naman. 20 pesos lang naman. Pero anong hindi sinasabi ng masama sa iyo? Na baka sa pagkalulong mo, ang kapalit ay bahay, lupa, pati kinabukasan ng mga anak mo. Ang chismis. Ano pong unang advertisement niyan? Sinasabi ng demonyo sa atin, kwentuhan lang naman eh. Wala namang masama. At saka, totoo naman yung ating sinasabi. Hindi po ba? Hindi chismisan yan, reporting lang. Pero anong hindi sinasabi ng demonyo? Yung kung paano ka manira ng pangalan ng ibang tao. Ganito po ang kasalanan. Pinapakita niya yung tamis, pero tinatago niya yung pait. Pero yan talaga ang paraan ng masama eh. Para manakaw yung salita ng Diyos. Para pigilan ang paglago, ang pamumunga ng kabutihan sa buhay mo. Mga kapatid, mag-ingat po kayo. Kasi hindi naman lahat na mukhang mabuti ay nakakabuti talaga. Hindi lahat ng akala mo mabuti ay nakakapagpabanal sa iyo. Amen? Meron pong isang misis, nagkukwento po sa akin, ang sabi niya, kinonfront daw po niya yung kanyang asawa sa pambababae nito. Pero alam niyo po daw kung ano yung sagot ng lalaki. Sabi po ng mister niya, alam mo, yung pambababae ng mga lalaki, normal lang yan. Kasama yan sa nature namin, sa kalikasan namin mga lalaki. At magpasalamat ka nga sa akin kasi isa lang ang babae ko. Meron mga dyan, 5 yung babae nila. Meron akong mga kakilala, 10 yung girlfriend nila. At magpasalamat ka nga sa akin, hindi ko nilihim sa'yo ito. Pasalamat ka nga na honest ako sa'yo. Nung narinig ko po ito,
Alam nyo, namamangha ako. Bilib na bilib ako doon sa lalaki. Sabi ko, wow, ang galing magbaluktot ng masama. Hindi po ba? Ang galing ng masama na paikutin yung totoo, yung mabuti, yung katotohanan. At ganyan talagang ginagawa ng masama. Ipapakita niya, harmless lang naman ito. Ipapakita niya, wala namang problema sa ginagawa ko. Pero mga kapatid, hindi dahil sa umpisa wala kang nararanasang masama, ay magiging mabuti na ang katapusan. Kaya bantayan natin palagi ang ating isip, ang ating puso, kasi diyan pumapasok ang masama para magnakaw, para manira. Amen? Pero pangalawang hadlang po, kaya hindi tumutubo yung salita ng Diyos sa atin. Ito po yung lungkot. Sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, merong mga binhi na hulog daw po sa mabatong lupa. Ang bato ay yung mga pagsubok ng tao na pinipigilan daw yung paglalim ng ugat ng pananampalataya natin. Meron pong isang nanay naman lumapit po sa akin. Nagpapasalamat siya. Sabi, Father, baka hindi niyo po alam dahil po sa mga homily niyo, pinapanood ko po bawat gabi at nare-relax po ako dun sa mga pangaral niyo. Malaki pong tulong po sa akin, Father, dahil meron po kaming pinagdadaanan na mabigat na problema ngayon sa pamilya namin. Sa mga salita niyo lang po ako kumakapit minsan. Doon lang po ako humuhugot ng lakas. Pero Father, sabi po nitong nanay, nitong misis, hindi ko po ba maintindihan kapag pinapadala ko po yung mga homily nyo, yung mga misa nyo online, dun sa aking anak, galit na galit po siya. Sabi po ng anak ko, Mami, wag mo nga pinapadala sa akin yung mga homily na yan. Nagsasawa na ako. Bayaan mo na lang ako. Sabi po ng nanay, Father, ang gaganda po ng mga preaching nyo eh. Wala naman pong masama dun sa mga sinasabi nyo. Ang bubuti po, very inspiring po. Pero hindi ko po maintindihan bakit itong aking anak nagdadabog, buwisit na buwisit. Ano pong dahilan bakit kaya galit itong bata? May problema talaga ba sa aking homily? Hindi po, di ba? Wala po, di po ba? Ang problema wala dun sa mensahe. Ang problema ay nandun sa puso na tumatanggap sa salita ng Diyos. Amen? At tandaan niyo po ito, kapag may lungkot ka, mahirap makapasok ang banal na espiritu. Kaya wag niyo pong aalagaan yung lungkot sa puso niyo. Beware. When you nurse your pain will never go away. Amen? Kung aalagaan mo yung lungkot mo, ano mangyayari? Lalaki yan. Lalakas yan. Amen? You have to kill your pain. If not, your pain will kill you. Amen? Opo, tanggapin nyo yung mga masakit na karanasan. Huwag nyong i-deny yan. Pero bigyan nyo naman ng hangganan dun sa inyong nararamdaman na sakit, lungkot. Kasi kung hindi mo papatayin yung lungkot sa puso mo, siyang palagi mong babalikan. Manghihina ka. Hihigupin niya yung lakas mo at bubulagin ka niya dun sa mga biyaya, grasya na binibigay ng Diyos sa'yo. Di ba? Ang dami po natin blessing na natatanggap. Pero bakit hindi mo nakita? Kasi nakatuon ka, tinitignan mo, hindi mo maiwanan yung mga lungkot mo. Amen? What prevents us from having a fruitful life is our focus on our hurts and pains. Amen? Pangatlo po, kahuli-hulihan. Isa pa pong dahilan bakit hindi nagiging mabunga yung buhay natin. Ito ay dahil sa ating pag-aalala. Sabi po ni Jesus, yung mga tinik ay simbolo ng pag-aalala ng tao. Sumasakal daw po sa paglago ng kanyang salita. Minsan, ang pag-asampu natin, yan ang nagiging dahilan ng ating mga pangamba. Minsan, yung pagnanais natin na magkaroon ng kayamanan, yan yung nagiging dahilan ng ating mga pag-aalala ng ating pangamba. Di po ba? Hindi naman po kasalanan yung pagkakaroon ng pera. Ang problema ay kapag yung pera na ang humahawak sa iyo. Di po ba? Hindi rin naman po masama ang magtrabaho. Pero ang masama, kapag trabaho ka ng trabaho, wala kang oras sa Diyos, wala kang oras sa pamilya mo, pati sa sarili mo, pinapatay mo ng sarili mo dahil sa trabaho mo.
Amen? Merong mga tao, hindi naman po sinisira ng kahirapan Pero marami sa atin, aminin man natin hindi, sinisira natin ang ating isip, ang ating mabuting pagkatao dahil sa paghahabol natin sa kayamanan. Sinabi ko na po ito minsan, that sometimes our desire for money brings out the animal in us. Di po ba? Bakit hindi tayo nagiging matino minsan? Bakit kaya mo siraan yung iba at minsan pa nga kaya mo pang pumatay ng kapwa mo dahil lang sa pera? Hindi po ba? Hindi ko po alam kung nakapunta na kayo sa Japan. Pinagdarasal ko po, no? Sana mag-grant kayo ng visa. Sana mabigyan din po kayo ng biyaya. Makapagpasyal po kayo sa Japan. Kasi pagkaganda-ganda pong bansa, pagkalinis-linis, napakagaling po sa technology ng mga Hapon. Madisiplina po ang mga tao doon sa Japan. Pero sabi po nitong aking kakwentuhan na OFW, hindi ko po makalimutan. Sa likod daw po ng mga magagandang pasyalan doon sa Japan, marami daw pong mga tao doon ang nadidepress dahil po sa kanilang trabaho. Minsan daw po kasi yung isang Hapon talagang focus sa kanyang trabaho. Umuuwi na daw po yan ating gabi. At para makatulog lang daw po itong Hapon na nagtatrabaho, stress sa trabaho, anong ginagawa? Pupunta daw po sa convenience store, bibili ng alak, iinom, maglalasing, at marami po sa kanila, minsan, hindi na umuuwi, natutulog po sa kalsada. Totoo po yun. Marami din po nagpapakamatay doon po sa Japan. Meron pong isang tulay doon. Palagi po nilang binabantayan. Bakit? Ang dami pong tumatalon, ang dami pong nagsusuicide. Ano po ang dahilan ng lungkot at depression nila? Minsan kasi, pinaniniwalaan ng tao na nagkakaroon lang siya ng halaga kung siya ay kumikita. Yun po yung problema. Aminin natin. Marami kasi sa atin, sinusukat natin ang ating pagkatao dun sa pera na kinikita natin. Hindi po ba? Mas marami kang pera, mas mahalaga ka. Wala kang pera, wala kang kwenta. Hindi po ba? Pero kung pag-iisipan niyo, kung pagmumunihan niyo, hindi naman dapat nababawas ang ating pagkatao dahil sa kakulangan ng pera sa atin. Hindi po ba? Hindi dapat nababawasan ang halaga mo dahil lang hindi ka makapagtrabaho. Kaya maganda pong payo, patayin mo naman minsan yung trabaho mo. Kill your work sometimes. Di ko po sinasabi na patayin nyo yung mga katrabaho nyo, ha? Anong ibig ko sabihin by saying kill your work? Huminto ka minsan. Magpahinga ka naman. Magbakasyon ka naman. At pag nagbabakasyon ka, nagpapahinga ka, yun lang yung bigyan mo ng pansin at tuon. Hindi po ba? Hindi yung inaalala mo yung mga report mo, hindi mo inaalala yung trabaho mo. Hindi po ba? You are not living just to work. Please, life is so short. Enjoy your life. Hindi po ba? Hindi ka naman mamamatay kung hindi ka magtatrabaho. Pero dahil sa kakatrabaho mo, tingnan mo, umiiksi ang buhay mo, kaya namamatay ka. Hindi po ba? Marami sa atin ang namamatay, nagkakasakit dahil lang sa paghabol natin sa pera. Remember this. You can add more money to your life, but you cannot add more life with your money. Pagka dami-dami man ang pera mo, hindi hahaba ang buhay mo. Mga kapatid, hindi magiging mabunga ang buhay mo kung sinasakal mo yan sa iyong pag-aalala, lalong-lalo na sa pag-aalala mo na magkaroon ng pera. Amen? Mga kapatid, maganda rin pong tandaan natin nung ginawa tayo ng Diyos. Anong sabi niya nung nakita niyang tao? This very good. Napakabuti. Kaya nga po kung babalikan niyo ang Ebanghelyo, ang ginamit na larawan ng ating Panginoon ay yung mabuti at matabang lupa. Doon sa mabuti, doon sa matabang lupa, dyan daw po uusbong, tutubo at mamumunga ang kanyang salita. Nagiging problema lang, nagkakaroon ng dumi ang ating buhay. Ang problema lang, nagkakaroon ng mga balakid, kaya hindi tumutubo ang grasya ng Diyos. Kaya subukan po natin, suriin ang ating isip, ang ating puso, ang ating kalooban. Ano ang mga nagiging hadlang? Bakit hindi nabubuhay, tumutubo
ang salita ng Diyos. Walang ibang pinakamahalaga sa ating buhay kundi ang kanyang salita. Dahil ang nakasulat sa Biblia, your words, O Lord, are spirit and life. Ang makakapagbigay lang sa iyo ng buhay, spirito, lakas ay ang kanyang salita. Kaya naman po magdasal tayo sa banal na misang ito. Naway magkaroon tayo ng lakas ng loob. Patayin natin yung mga matagal na nating kinakapitan sa ating buhay. Yung inaalagaan natin, nakala natin makakabuti pero sa totoo, niya palang humihigop, niya palang pumapatay sa atin. Tulungan nawa tayo sana ng Diyos. Alisin ang mga bato, alisin ang mga tinik, alisin ang mga ibon ng ating buhay para magkaroon tayo ng isang mas mabungang buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sinakaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang Diyos ang banal na tagapaghasik. Manalangin tayo upang ang ating mga puso ay maging mabubuting lupa, handang tumanggap sa kanyang salita at magbunga ng mabubuting gawa. Manalangin tayo, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at sa lahat ng nagpapahayag ng salita. Patuloy nawa nilang ibahagi ang salita ng Diyos ng may pagmamahal at huwag kailanman mapagod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mamuno nawa sila ng may karunungan at pangalagaan ng dangal ng lahat, lalo na ang mga mahihirap at mga nagdurusa sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating parokya, tumugon nawa tayo ng may tunay na pagkakawanggawa sa mga pangangailangan ng kapwa at sa daing ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, ikaw ang nagpapadami ng ani sa lupa. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Palambutin mo ang aming mga puso. At tulutan mong lumago ang iyong salita sa amin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan. At tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong kagandaang loob, kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minahal na anak ang naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri, sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami mga pinagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po ang tatlong dahilan bakit hindi nagiging mabunga ang ating buhay. Walang problema po ang grasya ng Diyos. Walang problema ang kanyang salita. Ito ay palagi niyang hinahasik, pinagkakaloob, binibigay sa atin. Kaya lang, meron nagiging hadlang, merong pumipigil, merong pumapatay sa binhi ng salita ng Diyos, sa binhi ng grasya na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Unang-una na dyan ay ang masama. The evil one came to steal what God is planting in your life. Ibig sabihin, kapag nabubuhay ka sa kasalanan, walang tutubo na biyaya. Kaya kahit na magdasal ka na magdasal, kung babalik ka pa rin sa pagkakasala mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ang pangalawa ay ang ating mga lungkot. Yan po yung mabatong parte ng ating buhay. Wala pong problema, hindi po masama ang malungkot. Parte yan ng ating pagkatao. Pero huwag niyong hahayaan na ang lungkot, ang inyong depression, ang magmaneho sa inyong buhay. Bigyan niyo lang ng oras at panahon, bigyan niyo ng deadline ang inyong kalungkutan. Father, posible ba yun? Oo naman. Kung nga sa buhay natin, meron tayong schedule. Hindi po ba? Nilalagyan mo na schedule, anong oras ka gigising? Kasi kung hindi mo bibigyan ng deadline ang sarili mo, kamukha yun, hindi ka nag-set ng alarm clock, matutulog ka, di ba? Magigising ka na, tanghali, hindi po ba? At least, kapag binigyan mo ng deadline, ng hangganan ang iyong lungkot, parang tinidisiplina mo sarili mo, tama na, ito naman. Subukan niyo po, no? Mamaya, o bukas, sabihin mo sa sarili mo, o mamayang 8 o'clock ng gabi, umiyak ka na ng umiyak, ha? O magwala ka na magwala, 1 oras lang. Pero pagkatapos nun, di ba, o tama na, 9 o'clock na, o pumunta ka na sa YouTube, pwede ka nang magsimba online, o pwede kang manood ng comedy. Di po ba? Dapat bigyan mo ng hangganan yung iyong kalungkutan. Pero pangatlo, nagiging hadlang na mabungang buhay ay ang ating mga pag-aalala. Wala naman dapat tayong ipag-alala. Because God is good, sobra-sobra. God provides for our needs. Pero tayo nag-aalala kasi palagi nating sinusukat ang ating halaga sa ating kinikita. Amen? Hindi po totoo na pag wala kang pera, wala kang halaga. Maaaring sa tingin ng ibang tao, pero hindi yan sa tingin ng Diyos. Amen? Maganda pong assignment. Sulat niyo po, yan tatlong yan. Ano yung kasalanan na kailangan kong patayin? Ano yung aking lungkot na kailangan ko ng pigilan, kailangan ko ng hintuan? Ano naman ang aking inaalala na kailangan kong alisin? Isulat nyo. At pagkatapos yung isulat, gawin yung basura, ikrampol nyo, sunugin nyo, no? Ialis nyo sa inyong buhay. Kung high-tech kayo, sulat nyo sa cellphone nyo.
pagdasal nyo, pagkatapos i-delete nyo. Kailangan natin yon. Kaya nga yung cellphone mo, nag-hang up Kasi punong-puno, hindi po ba? Baka ganyan din ang isip at puso, punong-puno. Hindi na makapasok ang Diyos. Kailangan magbigay ka ng puwang para dyan tumubo na at mamunga ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.